Hi guys! So yun, papakita ko lang sa inyo kung paano gamitin yung Korea Travel Journal natin. So ngayon, I have two here. Ito yung dati. So nakikita nyo dito, 2024. So ito yung dati kong ginawa kasi personally ko siyang ginamit nung nag-Korea trip kami. So, ito yung sa akin, ito yung sa pamangkin ko na extra lang naman to. Then, personalized yan. Merong pangalan ko in Korean, Antonetu. Then, si email, Miel. Kung kayo hindi kayo marunong magsulat ng Hangul or ng Korean, you can ask me how to write your name in Korean. So, hindi naman ako Korean, hindi rin naman ako fluent sa Korean. Pero meron lang akong basic knowledge about that kasi meron akong na-attendan na Korean class kasi meron sa inyo dito mga student ni Sir Joshua, yung Korean class with Joshua Cho. So, yan. Hello mga classmates kung nandyan kayo. And nanonood din ako kay Teacher Kami, yung tuturo ng Korean language for Filipino worker na magtatrabaho sa Korea. So, yun. So, meron kaya etong Korean journal na to. Lahat ng mga notes ko, dugot pawis ko, nilagay ko dito. Sa lahat ng mga natira kong notes, binalikan ko para malagay ko sila dito. And personally ko siyang magamit sa Korea trip namin. So, papakita ko muna sa inyo yung itong extra. Dati, ito yun. Ganyan yung laman. Meron akong day, month, kung kailan kami magta-travel para yan, may mga notes dyan. So, ngayon, updated na tong template natin. So, yan. Nakalagay pa rin dyan 2024 pero feel free to edit that. Na-edit natin siya sa Canva. So, ito, naka-back-to-back print na siya. So, back-to-back, print ready. So, piprint nyo na lang siya ng back-to-back. Okay na siya. Sa size niya na, I guess, ano bang size nilagay ko? 7.5 or 7.50 inches by 5.25 inches ata siya. So, napansin nyo dito, yung travel checklist natin dito, dumami na siya. Dati, yung unang gawa ko, ganyan pa lang siya. Pero ngayon dito, marami na tayo nadagdag. Dahil, dito ko sa akin, yung personal travel journal ko, pasensya na, kasi ginupit ko siya. Tinan yung gupit ko, oh my goodness. Hindi ko alam na nangyari. Parang panagupit ka lang ng buhok mo, tapos pinagsisihan mo kasi pangit yung result. So, may mga iba dyan na na-cut out na yung mga notes ko dahil ewan ko ba bakit ko ginupit. My goodness. So, anyway, going back. Yung travel checklist ko noon, may mga binigay akong notes. Ayan. So, yung mga notes na yan na nagamit namin, na na-apply ko, na kailangan ko pala to. So, nadagdag natin siya dito sa bagong template. So, ayan. Yung mga internet, Tumblr. Ito personal ko lang naman dahil mahilig ako magtubig dahil nung pumunta kami sa Korea, summer noon. Gosh, sobrang init. So, tubig ako ng tubig. So, pero buti may dala akong tumbler. So, no water inside. Dahil pag nasa immigration ka, pag may tumbler ka, dapat walang laman yung tumbler mo. No water. Pag nasa immigration ka, palabas ng Pilipinas. So, syempre, ayan, sa mga yan. So, straightforward naman yung mga yan. And then, ayan, kung bakit ko pinakita sa inyo to. So, ayan, ito yung mga notes ko dyan. Korea trip, summer, too hot, rainy days, wet. Ito yung mga notes ko. Ayan, may mga notes pa ako dyan. Things that help us so much traveling sa South Korea. Ayan, nag-download ako. Kaya nakalagay din dito yung very important if you're traveling to South Korea. Yung, ayan, translation app, local directions and transportation app. Sobrang importante yan. Sorry, nasobrahan. So, ayan, kasi gamit namin yung Naver map. So, pupunta kayo ng South Korea or sa Seoul, kahit sa province, hindi ko sure, pero nung nagamit namin siya sa outside Seoul, gumagana yung Naver map. Kahit sa Busan and sa
Asan yung isa sa Suwon. So, gamit na gamit yung Naver Map. Sobrang easy lang din gamitin yan. Gumagana din naman yung Google Maps. Pero kasi yung Naver Map is sa local direction nila. And then, nakikita doon yung mga bus time, kung kailan dadating, anong oras dadating, yung mga ganun. And so, of course, the translation apps is the Papago. Then, ayan, mga yan. Then, let's move some packing list. Hindi ako nakapaglista. Dahil, nagkarami na kami. Late na ako nakapag-pack. And then, for travel itinerary, kung nakikita nyo dito, baka kasi magtanong kayo, bakit walang saan yung travel itinerary natin? Ano yung departure? Saan yung date? Or, ayan. So, ngayon, parang binibigyan ko lang kayo ng idea how to fill up or how, paano gamitin. Pero, it's up to you din naman. Pero, ayan. So, sa departure, kung saan nyo ilalagay yung date nyo ng travel nyo. Sa departure, ilalagay nyo yung date of travel. Tapos, anong oras ng alis. Kumbaga, yung flight tickets nyo. Dapat pala nalagay ko na, nakalagay pala flight details. Ayan, flight details. Ano yung nasa flight details nyo? Airport, terminal, ayan, flight. Tapos, arrival nyo. So, nakalagay dito sa flight details ko, Manila to Incheon. Then, yung pabalik na Incheon to Manila. So, ganyan lang. Then, other notes, in case na marami kang, kunyari may stopover ka pa, kunyari magpupunta ka pa ng domestic flights ka pa, pupunta ka ng Busan, pupunta ka ng ibang provinces. So, naglilib ako ng mga notes for other, jot down notes. So, naglilib ako ng mga spaces for that. And for the hotel, same for the hotel. So, ayan, same with us. Sa hotel namin, marami kaming hotel. So, may mga ibang sensitive information here. So, ayan, kami umabot pa ata ng 3 or 1 yung accommodation namin. So, dito yung mga ibang information details nyo kasi mahilig ako magsulat. So, yung sulat ko dito yung mga details, instruction sa hotel or sa guest house, Wi-Fi password, ganyan-ganyan. Nalagay mo dito sa notes. And then, the Korean alphabet. Ito, medyo in-update ko na din yung Korean alphabet. Ayan, medyo mas malinis na siya tignan. Tapos, meron na din mga, example, how to pronounce. Ayan. So, syempre, madali lang naman aralin yung Korean alphabet as in. Sobrang helpful nito kapag travel ka sa Korea. Kasi nababasa mo yung mga signage. Lalo na pag nasa bus ka, nakikita mo yung bus, naririnig mo yung place, bababa ka na o medyo malayo ka pa. Or dun sa Naver Map, nakikita mo, ito yung place. Mas okay na nababasa mo siya. Compare sa hinihintay mo yung translation na mag-English yung audio. Hinihintay mo yung English, nakalagpas ka na sa bus stop mo. So, yan, a little knowledge para ready ka pag pupunta ka ng South Korea. Sobrang dali lang nito. Parang isang araw lang, kaya mo nang kapisaduhin yan. Diba? Dali-dali lang yan. So, yan, that's a good note here na hopefully you enjoy that. And then, medyo nagbago yung, ano bang next page ko nito? Same pa din naman pala, places to visit. So, kung tatanong nyo, bakit blanco yan? Wala bang suggestion ng places to visit? Hindi ko pa dito yung mga places to visits. Kasi, diba, booklet lang siya. Pag nag-add ako ng places to visit or mga suggestions, parang sobrang ang dami ng pages nito. So, currently, itong booklet ko ngayon, itong template na to, nasa 13 page na siya kapag ganyan. I mean, hindi pala 13. Kapag ganito yung ganyan, 1, 2, 3, 13. Pero pag overall na 1, 2 per page, nasa 52 pages na siya. So, masyado na siyang madami. Pero we'll see ano yung suggestions and majority paano i-improve natin. Pero iniwan ko siyang blanco for now. So, you can write down. Kunyari, kung nag-research ka, ano yung mga places na gusto mong puntahan, you can put it there. And sa ibang page naman, yung mga
yung sa tingin mong makapupuntahan mo talaga. Yung iba parang wish list ganun. Wish list of the places na you want to visit or you want to check out. So ayan, feel free to chat down. Kaya nga siya journal or planner. So you have free spaces. And at the same time, you're learning, di ba? Parang nandito na lahat. Parang ka nang merong dictionary, meron ka ng Korean language, learner, a guidebook, phrase book, ganyan. Ayan, so inad ko din to mga vocabulary. Ano bang next natin dito? Oh yes, ganun, yung mga vocabulary. So ito, ayan yung mga from my notes dun sa habang nag-aaral ako with Sir Joshua, sa Sungnim Joshua Cho, and then kay Kami, sa Sungnim Kami. Ayan, so ito yung mga terms and vocabs that you can baunin, you can bring, pwede nyong ipack, diba? So, ayan, a little knowledge lang din about dyan. So, meron ako nilagay, ang pattern neto, English, then yung Korean, ayan, para makita nyo, yung Korean, na Hangul, how to write in Korean, para napafamiliarize nyo. Kasi ang tinuro sa amin ni Sir Joshua, hindi ka dapat umaasa sa romanization or yung mga English translation. Ganyan, yung gata yung gudul. Kasi hindi ka matututo. Matututo ka na how to pronounce or how to read in the easiest way or comfortable way. Pero syempre, kung gusto mo talagang matuto, ma-recognize in one glance lang. Pag nakita mo yung character na yan, makikita mo, mababasa mo agad na dul, diba? Makita mo agad na, kasi sanay ka na basahin yung Korean letter or Korean yung written format niya compare sa ganito, diba? Pero ito, nilagay ko pa din, syempre kasi hindi naman lahat prefer yun. So, para open pa rin sa lahat, ginawa ko pa din siya ng romanization. Tsaka kasi beginner, diba? So, lahat naman tayo beginner pa nag-aaral ng language. So, ayan. Ayan, nilagyan ko pa rin ng Korean. Wait lang. Gosh, ginagamit ko yung template. Natin? Gumagalaw siya. Pasensya na. So, ayan. Baka mamaya may magalaw akong camera root. Anyway, just make a copy. So, ayan. So, ayun. Ganun yung pattern natin dito. English, then Korean word in Korean format, and romanization. Nandiyan yung months and days, time, and few. Syempre, hindi ko naman ilalagay lahat. Di kasya yun, diba? Few terms na pwede nyo magamit sa settings na when you're asking about meats, fruits, and flavors. Yan. Syempre, you can do your own research din naman. You can have your phone para sa mga ibang vocabulary na pwedeng applicable o mas akma sa settings mo pag nasa sa Korea ka na. But at least this one will be the basics. Diba? So, meron ka ng mga basics vocabs. And then, for adjectives and colors, nandiyan din. Ito, time. Sobrang importante yung time. Kasi, most likely, magtitiking ka ng bus time. Anong oras arrival, anong oras ng departure. Makikita mo minsan dun sa bus station or sa bus stop, meron dong screen. Madalas makikita mo doon yung boon. Boon means the minutes. Kunyari arriving in 5 minutes, ganun. Makikita mo siya doon. So, ito yung time. So, ayan. Parang nag-aaral pala tayo. Biglang nag-aaral ng Korean. Anyway, so yun. So, sobrang yan. Nakakatawa lang if you're up to learning Korean language and Korean culture. So, this is a good starter, diba? Parang a starter pack. You also learn date, time, and place. And, ayan, basic, useful, starter convo. So, ito din yung mga notes ko. So, mga pinag-isipan ko naman to. Iba dito mga halo. Hindi pa naman banda dito. So, iba pang part na halo na from translation up
na ginamit ko sa Naver Map. Pero the rest, majority ng mga ginamit ko dito is from the notes. So, from native Korean talaga yung ng mga nandito. Kasi si Sir Joshua Cho is a Korean and si Teacher Kami is a Filipino na translator patawag dun. So ayun. So makakasiguro kayo na you can use this, and nung nandun din naman kami sa Korea, hindi naman sila masyadong offended kapag nag-informal ka or casual. Hindi ko lang alam, pero yung case lang namin, ginagamitan nila kami ng casual tone so siguro kasi alam naman nila na traveler, so di naman nila, alam ko, basta ginagamitan nila kami ng casual lang, hindi naman kami ginagamitan ng formal. Pero syempre kung ano lang alam ko dito, yun lang din yung ginamit ko. Para iba dito, may ibang casual, may informal, may formal. So ayan. So, some greetings and answers, questions and answers, numbers in Korea. Ito, sobrang importante din to. Dahil syempre, magbabayad tayo ng pera. Sabihin mo, umayayo. Tapos yung sinabi sa'yo, yung sagot kung magkano. Kasi pag sinabi mo, umayayo, sabi mo how much. Sabihin sa'yo, magkano ba kunyari, bigay tayo ng example. Kunyari, binigay sa'yo yung example is, someone. Nung sinabi sa'yo someone, ano na yun? Ano yung someone? So, pag sinabi sa'yo someone, 3,000 won. So, diba, at least kung binasa mo to, nag-aral ka kung paano yung money, paano yung number system nila sa Korea. So, meron ka nang marirecognize mo na, Hanman pala. Sa Korea, ang pinakamurang makikita mong number is Chon. Ito, 1,000. 1,000 won. Parang mga less than 1,000 won. Mga ano lang. Ano ba? Candy? Habang ko may candy ba sila? 1,000 won. The rest, 1,000 up na yun. So talagang, pero yeah, you can learn back. Meron namang back. Sabek. Pero yan, matataas yung numbers nila. So you have to learn. Maabot pa yan minsan ng Shiman, Bengman. So, you have to learn these big numbers, these terms. Ayun yung money nila, money. And some setting or common terms sa restaurant. Ayan, can you give me a discount? Can I try this? May mga iba dito na hindi ko na nilagyan ng romanization kasi, sorry, tinamad na ako. Pero, medyo malayo-layo naman na kasi siya. Kaya that's the purpose ng nilagyan ko ng Korean alphabet. Para you learn, diba, along the way na habang binabasa mo to, nare-recognize mo na siya paunti-unti hanggang sa, nababasa mo na siya kahit wala na yung romanization. Diba? That's a path to yourself na you're learning, diba? Ayan, water please. Mga ayan, madadali lang yan. Mga mul juseyo. Tapos, please give me that. Jogo juseyo. No pork please. Dweji gogi. Be juseyo. Madalas lang juseyo. Pag please. So, ayan, madadali lang naman siya. And then, ayun, the end na pala, no? And then, sa dulo, ito. Para pag binigyan natin, ito kasi naka back to back print kasi siya. Hindi ito yung kung ano yung katabi nito, yun din yung next page niya. So, back to back yun. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Nag-iiwan ako ng ganyan. Itong space. Ito yung dito. Ganyang no space. Naka-blanco lang. Blanco lang na useful words. Kasi kagaya na nangyari sa akin. Nagsusulat ako ng mga possible, tsaka yung iba kong naririnig. Na, dapat pala, hindi ko siya, nawala dito. Na hindi ko siya nalagay dito. Ito yung mga inad ko na dito, yung sa restaurant. Ayan, sa restaurant settings, shopping. Hindi ko na sinama yung mga iba nito. Pero, ayan, you can download the Naver Map. Hindi Naver, Papago, sorry. Pag translation, ayan, Papago. Pero, ayan, kung meron kang ibang prefer na translation app, pwede din naman. And, may mga iba pa dito. Ayan, nag-iwan din ako ng mga space talaga for other notes. Baka meron kayong ibang naisip na or meron kayong
way of jotting down. So, yun. Mga pasalubong list. Sa ngayon, in-update ko na to. Pinag-isa ko na yung pasalubong list. Kasi naman wala ako nasulat dito. Kasi meron naman dito. Pinag-isa ko na yung pasalubong list sa souvenirs. Dito siya kasi nasa likod na siya. Kasi, ayan o, ayan. Ay! Is this the old one? What is this? Ah, ito pala. Oh gosh. So, ayan. Meron tayong souvenirs. Kailangan ko palang i-delete to. Hindi ko alam ba't nandito to. Anyway, so ito yung updated niya. Nag-isa ko na yung pasalubong list, tsaka yung souvenirs. And then, meron mga checkbox na. So, ito ganito. Sobrang dami niya. Ilan na naman yan mo. Inano ko. Malit lang din ako magsulat, kaya marami na akong nano. So, yung iba, kung malalaki yung sulat nyo, ayan, meron tayong mga ibang space. Ilan yung nilagay ko. So, I think ililipat ko to dito. So, currently, dalawa lang yung space for souvenirs list. At makikita nyo, bakit dalawa yung packing ko? May packing ako sa likod, may packing din ako sa harap. Siyempre, yung packing mo sa harap, ito yung mga gamit na ipapack mo papunta. O yung departure ka pa lang sa Philippines, papuntang Korea. Then ito, packing list mo din, nung pabalik ka na, paalis ka na ng Korea. Baka kasi may mga nadagdag ka na kailangan mong ipack, mga ganun. So, naglagay ako sa likod. For other stuff. Nilang yung pinakahuling-huli is the travel budget. So, ito lang yung nilagay ko. Dahil hindi ko yung iba, karamihan, nilagay ko na sa, lahat ng ibang list ko, nilagay ko na sa Excel sheet ko. Pero, iba, kung gusto nyo pa rin mag-write down, ayan, nilagay ko pa rin naman dito to. And then, yung ibang spaces dito, maliit yung mga ginawa kong, maliit tong template na to, itong boxes na to for this. So, parang they are just the overview lang. Pero, if you want to be detailed, ayan, nag-iwan ako ng mga spaces. Dito mo pwedeng isulat lahat ng gastos mo. Pwede ka din naman mag-Excel, pero kung mas ibang tao kasi prefer magsulat ng mga gastos, yan, yung mga spaces na yan sa dulo, sa mga travel expenses yan. Okay? And then, yung iba din naman, ayan, other notes ako, naglagay ako ng mga notes ko, yung mga napuntahan namin. Ayan, o. Ayan yung mga napuntahan namin. And then, meron din akong iniwan na space. Siguro mag-iwan kayo ng 2 to 3 pages. Kasi may mga iba doon na pwede ka maglagay ng stamp and stickers. Ito, nakuha ko tong sticker na to sa museum. Anong museum? Nakalimutan ko na anong museum yun. Parang sa Incheon ata yun, yung Korean Culture Center. Or, nakalimutan ko na. So, ayan. Leave some space for other activities na pwede yung paglagyan ng stamp for remembrance. Ganyan. So, yun lang. Thank you so much for availing my travel journal. And magkakaroon pa tayo ng iba pang journal sa ibang countries. Ang next ko is Japan. Then, kasi ang priority ko is yung mga countries na napuntahan ko na para relate, diba? Para alam ko ano yung mga susulat ko doon, ilalagay ko. So, thank you! Bye-bye!